Hindi pala okay guys no na ma-delay tayo ng payment dito kay SpayLater kasi nagko-cause siya guys ng penalty or late charge. Kahit 3 days lang guys no, yung delay ng payment mo, nag-cause pa rin siya ng sobrang laking penalty. Siguro guys, it depends on your loan kung gaano kalaki yung babayaran mong utang sa kanya doon sa mismong due date mo. Even guys no, nag-email ka sa kanila na madidelay ka ng payment pero walang response, walang email, wala kang na-receive na email galing sa kanila kung ano yung magiging status ng email mo. But then, nag-penalty pa rin talaga siya. But in my case guys no, 4 days akong na-overdue, 4 days din akong na-delay ng payment sa kanila. And alam nyo ba kung ano yung nangyari sa account ko? Well, pag-uusapan natin yan dito sa ating topic ngayon. Kaya naman kung interesado ka, keep on watching. Hi guys, it's Yel Mariano and welcome back to my YouTube channel. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe dahil lagi akong nag-share guys ng aking experience about OLA or online lending platform. Anyway, ang pag-uusapan nga natin ngayon guys no, ay ito ngang si SpayLater na na-overdue nga ako ng almost 4 days sa kanya. But then guys no, 3 days pa lang na overdue, nagka-penalty na agad ako sa kanya. And alam nyo ba guys no kung ano yung mangyayari kapag na-overdue tayo dito kay SpayLater? Well, isa guys no sa mga possible na mangyayari sa account natin dito kay SpayLater is pwede guys na ma-restrict yung ating account or pwede ring ma-ban at pwede rin guys na ma-frozen yung ating SpayLater. But in my case guys no, since na-overdue nga ako sa kanya ng 4 days, then mga 4 days din guys, nakapag-settle ako ng payment ko sa kanya, kasama na guys no yung late charge na pinatong nitong si SpayLater. Then after 4 days guys no, nagkaroon pa din ako ng credit limit sa kanya. But then guys no, na-frozen yung aking SpayLater. In other words, hindi ko magamit yung aking SpayLater, hindi ako makapag-convert into cash kahit may available ako na credit limit dahil nga na-frozen yung aking account. So dito nga guys no, ipapakita ko sa inyo yung total na dapat kong bayaran dito kay SpayLater nung nag-due date nga siya February 15. And ito nga guys no, yung total na babayaran ko is almost 14,349.46 pesos. So yan guys no, yung dapat ko lang nababayaran. But then since nga na-delay ako ng payment, na-overdue ako ng 4 days, mga 3 days pa lang guys no, nagkaroon na nga siya ng late charge, which is nagpatong na siya guys no, or nag-penalty na siya ng almost 717.47 pesos. So yung total guys no, nababayaran ko na sa kanya since na-overdue na nga ako is 15,066.93 pesos. Ganon guys kalaki yung late charge niya kahit 3 days ka lang na-overdue sa kanya. But I think it depends guys no on your loan kung gaano kalaki yung utang na babayaran mo. Doon sa due date mo, ganun din kalaki guys yung interest or penalty niya kapag na-overdue ka nga dito kay SpayLater. Pero yung nakakainis dito guys no kay SpayLater or kay Shopee, na kapag once na nag-email ka sanla na madidelay ka ng payment dahil hindi naman on time, may pambayad ka agad. But then, walang response, wala kang ma-receive na email galing sa kanila, nagpe-penalty pa rin talaga sila. Pero dapat bigyan kanila ng consideration since nag-email ka naman sa kanila at nag-promise ka na babayaran mo sa ganitong day, knowing na hindi ka naman madidelay ng almost 1 week. Kasi hindi naman on time or dun sa mismong due date mo, meron ka agad pambayad. Pero sinisikap mo pa rin na bayaran siya, bibigyan ka lang ng time na makapag-settle na bayaran sa ganitong day. But then, kahit anong gawin mo guys, no, ganun at ganun pa rin, magkaka-penalty ka pa rin. Plus, may tendency na ma-frozen yung account mo, ma-restrict or ma-ban. But for me guys, no, mas okay pa rin talaga si Bilis. Dahil si Bilis guys, no, ilang beses na rin akong na-delay ng payment sa nila. Like halimbawa, due date mo na ngayon, meron ka pang 2 days grace period or bibigyan ka pala ng 2 days para ma-settle mo yung loan mo sa nila. Pero kapag once guys na after 2 days wala ka pa rin pambayad sa nila, pwede kang mag-email sa lang applications, punta ka lang sa lang apps, then mag-email ka lang guys no, tapos mag-email din agad sa'yo si Bilis. Then magkakaroon lang kayo guys no ng payment arrangement. So make sure guys no nababayaran mo siya dun sa date na pinangako mo na babayaran siya para hindi ka guys magkaroon ng penalty dito kay Bilis. So yun guys yung pinagkaiba ni Bilis at dito kay SpayLater. Kasi SpayLater guys no nag-email na ako pero nag-penalty pa rin talaga ako.
And since guys, no, na-overdue ako dito kay SpayLater, pero nabayaran ko naman agad siya ng after 4 days, yun nga lang nagkaroon ako ng late charge. So, ano nga bang nangyari guys, no, sa frozen or na-frozen na account ko sa kanya. Nung nagbayad na nga ako guys, no, dito kay SpayLater, inofferan pa rin ako guys ng credit limit which is 12,801.41 pesos. Pero yung total na credit ko talaga sa kanya is 26,500. So, nung binayaran ko siya guys, no, the problem is hindi ko nga siya magamit or hindi ako makapag-convert into cash like SpayLater to Maya Business kasi guys, na-frozen nga itong account ko sa kanya. So, nag-research ako guys, no, about sa frozen account ito nga kay SpayLater kasi wala rin akong idea and first time ko lang din guys, no, na ma-frozen yung account ko. So, nag-research ako guys, no, sa TikTok, sa Facebook, but then iba-iba guys, no, yung mga opinion ng mga naka-experience about nga sa frozen account kay SpayLater. Yung sinabi guys ng iba is hindi na daw talaga siya magagamit for life. And yung sinabi ng iba guys, no, na 1 to 2 days daw na mapro-frozen siya and magagamit mo pa rin daw siya. So, hindi ko din alam guys kung sino talaga yung paniniwalaan ko sa kanila. But in my case guys, no, to be honest, based on my experience dito kay SpayLater, 1 day lang siyang na-frozen. Then mga kinabukasan guys, no, ng gabi, doon naging available na ulit siya and nakapag-convert na ulit ako into cash. Yes! So it means guys, no, 1 or 2 days lang siyang mapro-frozen at magagamit mo pa rin siya. And based lang naman ito sa experience ko. Depende na rin siguro guys, no, sa status ng account mo kay SpayLater. Yung iba kasi guys is na-restrict or na-ban siguro. Kaya nila nasabi na hindi na talaga na nagagamit for life yung account nila kay SpayLater. But kapag once na na-frozen ka guys, no, magagamit mo pa rin siya after 2 days. So para maiwasan guys, no, yung pagka-frozen ng ating account or pagka-ban or pagka-restrict ng ating account, dapat on time talaga tayo magbayad dito kay SpayLater. Anyway, sana meron kayong natutunan about dito sa ating topic ngayon. At sa mga naka-experience dyan ng pagka-frozen ng account, pagka-ban, or pagka-restrict ng account dito kay SpayLater, please comment down below and share your experience about dito nga kay Shopee, SpayLater. So yun naman guys, no, sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. Click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching, and see you on my next video. Bye!